Good day, Kamaster! Welcome back to our BMI Motorite YouTube channel. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So, ang topic natin sa araw nito ay magbibigay naman ako ng tips and idea patungkol dito sa car battery. So, meron po tayong battery dito na Motorite Enduro. Ayan po, mapapansin natin. Motorite Enduro po ito ha. So, ibig sabihin, brand ito ng Motorite. So, ang size or sukat sa battery nito ay 2SM, 50 Ah or ampere hour, 12 volts, maintenance-free battery. Ibig sabihin, less hassle. Hindi na natin kailangan na tutubigan or babantuan once na binili natin itong battery nito. Kasi po, ang battery nito ay maintenance-free, ready to use. At once na ma-meet ang 2 to 3 years, i-dispose na ang battery nito. So, ibig sabihin, palitan na ng bagong battery, panibagong battery. So, ang title sa ating video ngayon, vlog ngayon ay ituturo ko sa inyo paano malalaman na good pa ang used battery at mataas pa ang CCE nito at pwede pang gamitin sa mga sasakyan pang starting purposes. So, unang-una na gagawin sa pag-check ng car battery, gumamit tayo ng voltmeter or battery tester. Ito po ang itsura. Ayan. So, sa mga nagtatanong kung saan po ito mabibili, marami po sa online shop like TikTok, Shopee at Lazada. Napakarami nito. Sa halagang 200 pesos something lang mahigit. Magkakaroon na kayo ng ganito. So, ititester natin dito sa negative at sa positive. Ayan. As you can see, Kamaster, kung makikita at mapapansin natin, ang reading sa voltahe ng battery nito ay 12.4 volts. So, nag-ilaw dito ang ating battery light indicator ng medium. Ano po ba ibig sabihin ng medium? Sa mga hindi po nakakalam, ang ibig po sabihin ng medium ay slightly discharged. Hindi po siya gaanong lubat. Kasi pag dito na yung tatapat, full na yan. Kaya naging 12.4. So, kung tutuusin, yung voltahe na yan, 12.4 volts, kayang-kaya pa po mapandar ang ating gasoline engine lang ha, na makina, na sasakyan. Huwag lang po yung diesel engine. Kasi mahirap po pandar ng mga diesel engine. Pang gasoline engine lamang po, gasolina baga. Kayang-kaya pa mapa-start kapag ganito ang voltahe ng isang baterya, 12.4 volts. Pero huwag ka, porkit mataas ang voltahe ng isang battery, kampante na tayo, kaya nang mapa-start ang isang sasakyan. Kasi sinabi ko ngayon, nakadepende pa rin po. Kahit mataas ang isang voltahe ng baterya, kung bagsak naman, mababa naman ang CCE ng isang baterya, useless pa rin yun, walang kwenta. So, hindi mapa-start ang ating sasakyan. Pero, itong voltahe na ito, 12.4, kayang-kaya pa mapa-start yung sasakyan natin, mga diesel engine, kung ang CCE ng battery nito ay umaabot ng minimum CCE 350 to 450 or 60 ang maximum na CCE. Kaya pa mapandar talaga. Next natin gagawin, sisilipin na natin yung kanyang tinatawag na CCA, cold cranking ampere, at saka yung healthy dito sa battery nito. So, ang tanong, ano po ba dapat ang gagamitin nating tools para masilip natin or makita natin ang tinatawag mong CCA na yan? So, dapat meron po kayong ganito. Ito ang itsura. Yan. Ito ang itsura sa tools na ating gagamitin. Ang tawag po dito sa mga hindi nakakaalam ay battery analyzer. Battery analyzer po ang tawag dito. So, sa mga nagtatanong kung saan po mabibili ito, napakarami po nito sa online. Sa Shopee at sa Lazada, marami po ito. So, ngayon, paano ito gamitin? So, ikakabit lamang natin dito. Itong kulay pula, kakabit natin ito sa plus side na isang baterya. Ibig sabihin, ito ang pulo na isang baterya, ito ang positive polarity ng baterya. Diyan natin siya kakabit. Yan. Dito naman sa kabila, itong kulay itim na alligator clip ng ating battery analyzer, dito natin ikakabit sa pulo na isang baterya. Ayan, minus sign po yan ha. Minus sign. Ibig sabihin, ito ang negative polarity ng isang baterya. So, diyan natin siya kakabit. Yan. So, as you can see, Kamaster, kung makikita at mapapansin natin, ang reading sa voltahe ng battery na ito ay 12.5 volts. Ayan. So, 0.1 lang po ang pagitan doon sa isa nating battery tester, 12.4 kasi doon. Dito, 12.5. So, lahat naman po ng battery tester or analyzer, hindi po talaga yan accurate. Di yan magkaparehas ang reading nila pag ititester nandito sa battery. Ayan. So, ngayon,
Paano ba sisilipin ang CCA dito sa battery na to? So unang unang gagawin natin ay ipindutin natin itong OK. Yan. Then pag pindot ng OK, may nakalagay na itong battery test. Pindutin pa rin natin yung OK. Yan. Then pagka pindot ng OK, may choices dito na pagpipilian. Battery type po kasi yan battery type. Yan. So may number 1, number 2, number 3, number 5. Ang number 1 ay regular flooded, ang number 2 ay EGM flat plate, ang number 3 ay EGM spiral, ang number 4 ay gel, ang 5 ay EFB. So ngayon, malilito kayo dyan, huwag kayong malilito. Dyan lang tayo sa regular flooded. I-tap or pipindutin lang natin itong OK pa rin. Yan. Then nalabas na at nilito na yung kanyang CCA. So nakalagay dito select input. So ibig sabihin, pwede kang maghahanap dito 1 to 10 kasi yan Sampulan ko kayo, ayan. O di ba? Number 10 tayo diretso kasi sa baba na ang pinindot natin. Sa taas tayo. O di ba? 1 2 3 4 5 6. Yun. So marami yan. Marami up to 10 po yan ha. So para mabilis ang ating gagawin, dito lang tayo sa CCA yan para hindi kayo malilito sa mga baguhan dyan. Pero sa mga marunong na dito, alam nyo na ang pasikot-sikot nito. So okay nyo lang. Ayan. Pagka okay, nakalagay na dito ay 50A, ibig sabihin 50 amperes yan. Kasi po ang ating battery na tinitester ngayon, battery analyzer, binabattery analyzer ay 2SM lamang. Ang katumbas niyan ay 50 Ah or ampere hour. So titest natin siya sa 50 ampere. So din pagka nandiyan na yan, na-set up nyo na, pindot pa rin itong okay. Ayan, din testing na siya. Nagtitesting na nga. Ayan. As you can see, kamaster, kung makikita at mapapansin natin, ang nakalagay dito ay good battery. Ayan. So ang CCA na sinasabi natin ay 350 CCA. O diba? Mataas pa. Minimum pa yan. Din ang kanyang healthy ay 100%, ang charge ay 81%. So hindi to siya gaanong full charge, kulang to ng karga. Kita naman sa voltahe niya. Dapat kasi 12.6 ang standard na para masabi natin full charge ang isang battery. Yan. Ang internal resistance ay 8. O diba? Malakas-lakas pa yan. Talagang malakas yan. 8.49 pa internal resistance niya. O diba? O tama dito ang rated niya ay diba? Ang rate niya ay 50A. Ibig sabihin amperes po yan. Kasi 2SM ito diba? Accurate siya. Kalagay full battery. So yun. So ganun lang po kasimple ang pag-check o pagsilip ng CCA na isang baterya kapag gusto nyong malaman o kung gusto nyong alamin kung ano na ang sitwasyon o kalagayan sa inyong mga battery, kung nasa tamang healthy pa ba, kung ilan na ang kanyang CCA. Ganito lang po ang gagawin nyo. Pwede po kayo bumili ng ganito, mura lang to, wala pang 1.5 to, 1,000 lang to, 1.2 ganun, 1.3 mga ganyan. So yun. So yun lang guys ang video natin for today. And salamat sa inyong panonood. At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, BMI Motorite. At huwag kalimutan i-click ang notification bell. Click nyo ang all para ma-notify kayo ni YouTube kapag may new videos akong ina-upload. Bye!